Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto na nga, Doc Lorraine Badoy, binalatan si Speaker. Kahit aso, alam ang baho mo, tambalos-los. Yan mga karibin natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Lahat tayo dito, at yung mga nanay natin at yung mga aso natin, alam na si Speaker Martin Romualdez is behind the People's Initiative at nag-uumusok ang kanyang ambisyon. No, kitang-kita naman. I mean, hindi lang smoke signal, 'di ba? Kitang-kita, it's a flame. It's a flame, Speaker. I can see it. We can feel it, 'di ba? So maybe the COMELEC chair was just being polite, no, when he said that, well, we need to do this. But by and large, yung spirit of the law, sinusunod ni COMELEC chair, no, na very clear yung kanyang guidance. No? So that's COMELEC chair. Then number two, maybe should be number one for me is the president. No? He's very clear. Despite his imperfections, despite whatever everybody says, no, a lot of people say a lot of things about him, he is still striving to be presidential, no? By staying there and saying we do not want this people's initiative. And for me, that's being faithful to the people. Kasi kahit papano, yung boses natin, naririnig natin. Nakita naman natin sa survey, walang may pakialam dyan, no? Walang may pakialam dyan. Ang gusto namin, magsilbi kayo, mag-serve the people, no? Do not serve yourselves and your pockets. So, at hindi naman, yung nakakatawa kasi dito, over and over, parang I'm really amused at how out of touch some of our leaders are with the Filipino people, that they would think something like this will pass, no? Or that something like this, we don't know that it's Martin Romualdez that's behind all of this. Ano ba to? Yes. It's the age of information, di ba? Kilalanin nyo ang internet. No. And educate yourselves about the nature of the beast. Otherwise, it's so insulting to be told stuff like this, that it's not Martin Romualdez behind. So anyway, so that's my point, no, that we're very grateful that we have a president who made it very clear. So if Martin Romualdez continues, no, with this, despite what the president says, there's only two things. That it means to me, malaki ang ano niya, dinidisrespect niya ang Pangulo natin. Or number two, kasama si Pangulo dito. Yeah. No? So, I would tend to think of number two, that it's yung disrespect sa ating Pangulo. At klaro, indicators-wise, mga kababayan, ay walang ibang pwedeng magpundo nito kung hindi sino ang magbibenepisyo. Ang benepisyo at bintahe nito ay doon sa gustong baguhin ang sistema ng pamamahala at sistema ng gobyerno, makapagmaniobra sa political power, at alam natin kung saan nanggagaling yan. And no less than his cousin, Senator Amy Marcos, ang nagturo nito at nag-confirm. Nasabi niya lahat ng mga staff mo sa office mo nanggagaling. Documents. No, not only that, Eric. All those reports, no, PhilStar, Inquirer in December, that it was the speaker who was initiating this December 11, ma'am. He was quoted on camera all of it, no? na gusto niyang mangyari ang chacha at People's Initiative. At dahil dyan, si Senator Bato de la Rosa, yata, Brother Franco, ay nakahanda sa kanyang pahayag. It's good that senators are speaking out. And they're standing up dito sa isang tinatawag nating grand design of travesty and deception. Itong tinatawag na budol-budol sindikato People's Initiative. Ayun, mahirap pong lukuhin ang taong bayan. Especially when the truth is very incontrovertible. Hindi mo mapasusabalian sapagkat taong bayan mismo ang nag-oobserba. And no less than, the confirmatory actions on the ground point to one direction, to the leadership of the House. Kaya sinabi ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, Ma'am Lorraine Bader Franco, na sino pa naman ba ang leader ng House of Representatives? At yun din po ang pinosisyonan ni Senator Senator Villanueva. Sabi niya, yung isang pangyayari na nakakaduda yung partisipasyon ng mga tao at may elemento ng panloloko, mahirap po yung samahan o pakisamahan o pakiayunan na isang mabuting layunin. So malinaw po kung ano ang binabanggit
ng ating posisyon sa laban kasama ang bayan. Kung gusto nyong baguhin ang konstitusyon, let the people be involved in a transparent and judiciously correct process. Hindi yung panloloko. At pangalawa, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng mamamayan. Hindi yan ang kanilang kagustuhan, hindi yan ang kanilang ninanais na mangyayari mula sa mga leaders ng ating pamahalaan. Kasi tingin ko kung si Speaker Martin gusto niya talaga maging Prime Minister or kung ano man yung People's Initiative, gusto niya yan, di ba? Alam naman nating lahat yon. As I said, wala naman siyang niloloko dito. No? So, dapat kasi pagka ganon, panindigan mo. Yeah. Panindigan mo. Sabihin Bakit mo ka sa mahiya? tao, ito yung gusto ko. Kasi maganda naman talaga yung Chacha. Meron naman siyang kagandahan, di ba? I mean, sorry. In fact, a lot of people agree that it's time. There are some people who will agree to with him. No? So, kung meron kang idea na ganyan, meron kang gusto, panindigan mo. Ganyan ang totoong tao. Ganyan ang taong may yan ang taong may prinsipyo at may dangal. Tapos i-present mo sa Filipino people kung ano man yon, kung ano man yung gusto mo. Gusto ko ng People's Initiative kasi ganito, ganyan, but own it. Huwag kang magtatago at huwag kang parang elitista na pinapagawa mo yung dirty job mo sa mga amuyong mo. No, kasi ang Pilipino kasi, ayaw namin yung ganon. Ayaw namin. Yung parang, okay, I'll sound sexist, pero parang hindi lalaki ba? No, na meron kang gusto pero pinapagawa mo sa iba. Tapos pag nabuko ka, dinideny mo pa. Correct. 'Di ba? Alam naman ng taong bayan So napakaganda ng isang leader na pinaninindigan niya kung ano yung ginagawa niya. Hindi siya nagtatago kasi hindi naman kung wala ka talagang masamang hangarin, 'di ba? At gusto mo lang talagang gumanda ang Pilipinas dahil sa charter change na 'yan, di sabihin mo. Yeah. Pero baka hindi mo sinasabi kasi yung ambition mo lang dito ang gasolina dito, 'di ba? So pagka ganon, baka yun yung bakit. No? Mas lalong dissatisfied kami dito sa ibang bansa. Puro negative naririnig mo sa mga OFWs about government. Sabi ni Mekus, it is a battle of the cronies that led politics in chaos. Sabi ni Reg, yung symbol daw namin, yung logo. Yung logo namin, mas maganda pa daw sa logo ng PAGCOR. O naman, yung logo ng PAGCOR parang parang may lasing na pusa na may nahagis, tapos yun yung naging kinalabasan. Sabi ni Abhishek, para siyang naghihiganti sa mga Pilipino dahil sa nangyari sa buhay nila, kaya ngayon siya ay parang tipi at bingi ng klaseng presidente yan. Sabi ni Evie, bakit po ang lalaki ng mga budget at pondo ng gobyerno yet wala pong makita na concrete changes sa kahirapan? Yun nga po kailangan, hindi po kasi maliwanag kung ano yung strategiya nitong administrasyon na ito sa pagpupuksa o pagbabasag ng kahirapan. So dito ang Kasi mga karbi natin, kaya hindi nila ma-solve po yung kahirapan kasi hindi naman po sila naghihirap. Tayo lang po ang naghihirap mga karbi natin dahil sa napakamahal pong mga bilihin. Diba? Sila okay lang po yan, mga karibin natin. Isipin mo, ngayon 2024 lang, 1.5 billion agad yung, diba? Sa loto pa lang yan, mga karibin natin. Maghihirap ka pa ba dyan? Hindi na, iisipin mo pa ba yung, presyo ng bilihin? Hindi na, kahit magmahal pa yan, mag-triple pa yan. No, hindi po sila mamumroblema dyan kasi, di ba? May pera po sila. Tayong mga hampas lupa, mga karibin natin, tayo po yung nahihirapan. At hindi po nila yan napapansin siguro. Siguro ko, pansin nila, pero hindi lang nila binibigyan ng atensyon. Di ba? Kasi nga po, mapera po sila. Di ba? Ang gobyernong... hindi pala gobyerno. Yung mga alams na, sila po, yung talagang nakakapanggigil. Poverty, medyo hindi natin nakikita yung programa para malutas yung problema na yon. Magwawala na naman yung mga tolls pag sinabi ko kung hindi katulad ng Duterte administration na napakaliwanag, di ba?
Sabi ni Eric, nag-iipon na si BBM para sa 2028 kasi tagilid siya kay Sara. Hindi naman po tumatakbo si BBM. Sabi ni Rene Abanya, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, malamang umabot ng 100 ang kilo. Ayun. Okay, so, eto na naman po tayo. Ang challenge today. Today's challenge ay for both TikTok, YouTube at saka Facebook. Mayroon po ba kayong nakita na nagawa si Pangulong Marcos na pwede natin ikagalak? Okay? So yan mga karibin natin, meron po ba kayong nakita o napansin na mabuting nagawa ni PBBM mula sa kanyang pag-upo hanggang ngayon po sa kanyang 2024, no, mga karibin natin. I-comment nyo na po para at least alam po natin kung ano po yung mga magandang nagawa ni PBBM. Bukod po sa pagtaas ng presyo ng bigas. Diba? May nag-comment, magwa 100 siguro ang kilo ng bigas. Nako po. Baka kung nakakabili tayo ng isang sakong bigas nung mga nakaraang taon, baka ngayon 1/4 sak na lang yung mabibili natin sa ating mga sweldo. Nako po. Sana po mapagtunan ng pansin ito mga karibin natin at para naman matuwa. Matuwa po tayong mga bumoto. Matuwa po tayong mga nabudol, di ba? At least bigas man lang makabawi, di ba? Kasi kahit eto mga karibin natin, real talk lang kahit wala pong ulam basta may kanin ka, di ba? Pwede na yan, pwede nang makatulog, di ba? Mahirap na rin kasing makatulog kapag ikaw ay gutom. Diba? Real talk po yan. Kahit asin tubig lang mga karibin natin. Diba? Kung kayo po, ako kasi na-experience ko yan mga karibin natin, no? Asin tubig lang. Okay na sa akin. No? Nung talagang taghirap mga karibin natin. Kayo po, na-experience nyo rin po ba yan? Pero ngayon mga karibin natin, no? Parang pag ganito ng ganito, tumataas yung bigas, na? Ganun talaga. Mag-ano lang tayo. Magtanim na lang po tayo ng kamote. Di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat.